Nagkaroon po ng malaking usapan sa buong crypto community matapos pong magsalita si Ginoong Jim Cramer. Siya po ang host ng CNBC Mad Money. Ayon sa kanya, tila oras na raw para sa isang biglaang pagtaas ng presyo sa crypto market. Dahil kilala itong si Ginoong Cramer bilang isa sa mga pinakamaingay na personalidad dito sa mundo ng finance, mabilis po na kumalat ang kanyang pahayag sa mga investors at traders sa buong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po ang nakikita natin dito sa larawang ito ay si Ginoong Jim Cramer. Ayan, ano nga bang ibig sabihin ni Jim Cramer na push today? Ayan, in his latest remarks, Cramer suggested that the cryptocurrencies are set for a push today. His commentary comes on the heels of a prolonged market downturn, which has sent the total valuation of the crypto market from over $4 trillion to $3.65 trillion. At ayan, sinabi po ni Ginoong Cramer na ang mga cryptocurrencies ay due for a push today o handa nang tumaas sa panandaliang panahon. Ang pahayag na ito ay lumabas matapos bumagsak ang total value ng buong crypto market mula $4 trillion pababa sa $3.65 trillion. Sa madaling sabi, naniniwala po si Ginoong Cramer na tapos na ang correction phase at malapit nang magsimula ang maliit ngunit mabilis na rebound sa presyo. Sa market impact, kapag tama po ang kanyang prediction, maaaring makakita tayo ng short-term relief rally kung saan tataas ang presyo ng mga pangunahing crypto tulad ni na Bitcoin, Ethereum at XRP. Ngayon ay bakit po naging interesting ang timing ng kanyang statement? Sabi po rito ay notably, Cramer is predicting a short-term rebound that could drive crypto asset prices higher today. Yan, ang timing daw ng kanyang pahayag ay nakatawag pansin dahil nangyari ito sa gitna ng mahina at takot na market sentiment. Habang karamihan sa mga traders ay nag-aalangan pang pumasok, biglang nagbigay ng bullish signal itong si Ginoong Cramer. Para po sa ilan, ito ay magandang indikasyon na maaring may reversal na paparating. Pero para sa iba, ito ay dapat pag-ingatan, lalo na kung hindi pa matatag ang suporta ng market. Sa market impact, ang ganito pong uri ng public optimism ay madalas nagiging dahilan ng short-term pump. Ngunit kung walang sapat na volume, mabilis din itong bumabalik pababa. Paano naman po nauugnay dito ang JP Morgan at ang $1.5 trillion na fund? Sabi rito, for context, Diamond recently used the cockroach metaphor to warn about growing risk in the private credit market. Despite his cautionary remarks, JP Morgan announced the launch of a massive $1.5 trillion national security fund. According to JP Morgan, the fund will be directed toward industries deemed vital to the US economy and national security interest. Ayan, habang nagbababala o nagbibigay ng warning itong si Ginoong Jamie Dimon tungkol sa panganib ng private credit market, inilunsad or inilaunch naman ng JP Morgan ang isang napakalaking $1.5 trillion national security fund. Ang pondo ay gagamitin para suportahan ang mga industriya na itinuturing na mahalaga sa ekonomiya at seguridad ng United States. Bagamat wala pong direktang binanggit tungkol sa crypto, naniniwala itong si Ginoong Cramer na ang ganitong galaw ng JP Morgan ay nagbigay ng positibong speculation sa crypto community. Kaya sa market impact, kapag mas marami ang pondo na umiikot po sa mga high-risk assets, may posibilidad na mas maraming kapital po ang pumasok sa crypto market bilang alternatibong investment. Ano naman po ang babala ni Ginoong Cramer sa mga investors? Sabi rito, while crypto wasn't mentioned in the announcement, Cramer believes it sparked a wave of speculation into the crypto space. He warned investors to be cautious of the growing hype before it leads to major losses. Yan, bagamat
hindi naman daw direktang nabanggit ang crypto sa announcement ng JP Morgan. Sinabi ni Ginoong Kramer na nagdulot ito ng hype sa loob ng crypto community. Pero nagbigay po siya ng babala na mag-ingat ang mga investors dahil baka mauwi ito sa over-speculation. Ipinayo po niya na bago pa pumutok ang possible bubble, dapat handa ang bawat trader sa anumang biglang pagbagsak. Sa market impact, ang ganito pong babala ay maaring magpahina ng buying pressure sa maikling panahon. Ngunit nagbibigay din ito ng pagkakataon sa mga long-term holders para mag-ipon sa mas mababang presyo. Ano naman po ang ibig sabihin ng payo ng trim? Yan, trim your positions. Yan, sabi rito, in the meantime, he advised crypto investors to trim their positions, meaning reduce their exposure before a potential bubble burst. Yan, ayon po kay Ginong Kramer, dapat trim or bawasan muna ng mga investors ang kanilang crypto holdings. Ang ibig niyang sabihin ay magbenta ng kaunti para mabawasan ang risk kung sakaling may correction na darating. Para kay Ginong Kramer, ang market ngayon ay maaring nasa yugto ng overconfidence kaya mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Sa market impact, kapag maraming sumunod po dito, posibleng bumaba ng bahagya ang presyo ng mga major crypto sa short term. Ngunit magbubukas din ito ng oportunidad para sa mga traders na pumasok sa deep or pinakamababang presyo. Sunod na tanong ay bakit hindi po agad pinaniwalaan ng mga tao ang kanyang bullish call? Ayan, sabi rito, meanwhile, Kramer's latest commentary, specifically his comment about crypto being due for a push today, has sparked concerns among investors, given his track record of notable prediction misses. Ayan, hindi daw lahat ng mga investors ay natuwa sa bullish call ni Ginong Kramer. Marami po ang nagduda dahil kilala siya sa mga nakaraang maling mga prediction. Dito po sa mundo ng crypto, may mga pagkakataon na kabaliktaran ng kanyang sinasabi ang nangyayari. Kaya nang sabihin niyang tataas daw ang market, marami ang nagbiro na baka ito raw ay sinyalis ng pagbagsak. Sa market impact, dahil sa kanyang reputasyon, minsan nagiging contrarian indicator itong si Ginoong Kramer. Kapag bullish siya, nagiging bearish ang ibang traders. Maaari itong magdulot ng halo-halong galaw sa market sa loob ng isang araw. Ngayon ay paano naman po nag-react ang crypto community sa social media? Ayan, sabi po rito, ay historically, Kramer's prediction have often played out in the opposite direction, with many investors viewing his bullish calls as a contrarian sell signals. For instance, after predicting that Bitcoin would crash in January 2024, the premier asset spiked over 40% the following month. Yan, matagal nang napapansin ng crypto community na madalas kabaliktaran ng totoong mangyayari ang mga hula or prediction nitong si Ginoong Kramer. Nitong nakalipas po na January 2024, sinabi niya na babagsak si Bitcoin. Pero ilang linggo lang ang lumipas, tumaas pala ito ng higit 40%. Dahil dito, maraming netizens sa X ang nagbiro na kapag bullish po itong si Ginong Kramer, mas mabuting magbenta muna. Sa market impact, ang mga ganitong meme reactions ay maaari pong magdala ng pansamantalang volatility. Pero nagpapakita rin na aktibo at alerto ang retail side ng market. Paano naman po nag-react ang mga kumpanya tulad ng BitJit? Yan, sabi rito ay meanwhile, yan, popular crypto exchange BitJit, ayan po, humorously hinted at plans to block him following the prediction. Yan, ang crypto exchange daw po na si BitJit ay nagbiro. Yan, nagbiro po sa social media na baka i-block nila si Ginong Kramer matapos ang kanyang bullish prediction. Ang ganito pong klase ng humor ay nagpapakita kung gaano po ka-engage ang community sa tuwing naglalabas po siya ng opinyon. Pero sa kabila ng mga biro, may ilang mga analyst po na nagsabing hindi dapat maliitin ang kanyang influence dahil marami pa rin ang nakikinig sa kanya. Sa market impact, ang public discussions tulad po nito ay nakakatulong para mapanatili ang liquidity at excitement sa market, lalo na kapag may mga traders na sumasabay sa trend. Yan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito
ay kung titignan po natin, ang pahayag ni Ginoong Jim Cramer ay nagdala ng halo-halong reaksyon sa market. Para po sa ilan, ito ay bullish sign. Pero para po sa iba, ito ay babala na baka may paparating na correction. Sa ngayon, ang pinaka-importanting gawin natin bilang mga traders at investors ay ang manatiling alerto at huwag po tayong basta sumabay sa hype. Sa mga nakaraan, si Ginong Cramer ay naging kabaliktaran ng market trend. Kaya dapat gamitin natin ang kanyang mga pahayag bilang karagdagang impormasyon, hindi po bilang direktang basehan natin sa pagtitrade. Sa kabuuan, kahit puno po ng kontrobersiya ang kanyang mga komento, hindi po maikakaila na nakakaapekto pa rin siya sa galaw ng market. Kaya habang tayo ay naghihintay ng susunod na galaw ng presyo, mainam po na manatili tayong disiplinado at may tamang risk management. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.